alik. At ito pa mga kababayan, dahil nga po, okay? Dahil sa style na yan ni Marcoleta, mga ka-GPnatics, syempre, ito po ay liable na makasuhan. Tama po kayo mga kababayan. Ito po ay ayon sa isang abogado, ating pong pakinggan. Sa Senate. Okay, so let's talk about ano po yung presentation ng witness to the Senate. Ang nag-present po sa Senate ng witness ay si Rodante Marcoleta. Correct. Pero sabi niya, yung witness na yon ni-refer lang sa kanya ni former Congressman Mike Defensor. Nagturoan na. Is there a chance na meron din silang liability or legal responsibility about this forged notary public signature? Well, kung alam niya na forged yung allegedly notarized document, kung alam nung nag-present na yon at mapapatunayan na yun that's the case, then kasama siya dyan. He is liable administratively and criminally as well. But that's another case altogether. Ano po? That's another case altogether. But nonetheless, the presenter of the forged document would be also civilly and criminally liable. And if he's a lawyer, he can be administratively liable as well. Okay, mga kababayan, anong ibig sabihin nun? Okay, sinasabi dito, it's another matter kung halimbawa talagang pag-alam ni Marcoleta, perfectly, ultimately, liable talaga siya dito, mga ka-GPnatics. Kasi nga, unang-una, 'di ba? Abogado ka. Tapos ang ipipresenta mong dokumento ay public document na forge. So, kakasuhan ka dito, mga kababayan. Anong kaso niya dito? Ang kaso palagay ko is perjury at falsification of documents. Now, mga kababayan, paano naman GP kung halimbawa hindi niya alam? Hindi niya alam na ito ay forge, na ito ay gawa-gawa lamang ni Guteza. Mga kababayan, ganito yan. Bilang abogado na ikaw ay nagpresenta, abogado ka. Ikaw nagpresenta ng tao na yan. Kung hindi mo alam, may kasalanan ka pa rin administratively. Administrative. Okay? Bakit? Mga kababayan, biruin mo, isa kang abogado, wala kang ginawa na background checking. You did not bet, mga kababayan. Diba? Hindi mo binerify kung yung dokumento ba na yan, na public document na pinipresenta mo, ay forged ba or hindi. Ikaw ay, tinanggap mo na lang. Ay, hindi kasi may tawala ako sa tao. Kaya tinanggap ko na kaagad, hindi ko na binerify. Negligence pa rin yun, mga kababayan, on your part. Ha? At syempre, dahil may negligence, kakasuhan ka administrative. Oh. Yun na siguro yung pinakamababang kaso niya doon. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, todo-todo ang pagtago, todo-todo ang pag-deny nila na magsalita at umattend si Guteza, mga ka-GPnatics, sa susunod na Senate Blue Ribbon hearing. Dahil talagang malalaman, syempre hindi tatantanan nila Lacson yan at iba pang mga senador. 'Di ba? Sa pagtatanong, nako, baka mabuking magsalita talaga ng tuluyan Sa Senate. Okay, so let's talk about ano po yung presentation naulit? ng witness to the Senate. Sorry. Ang nag-present po sa Senate ng witness ay si Rodante Marcoleta. Pero sabi niya, yung witness na yon ni-refer lang sa kanya ni former Congressman Mike Defensor. Is there a chance na meron din silang liability or legal responsibility about this forged notary public signature? Well, kung alam niya na Tama ka, Ma'am Corazon Doyogan, 'di ba? Kung totoo na confident si Guteza, payagan nila na magsalita rito. At hayaan nila na ma-scrutinize ito ng mga kapwa nila mga senador, 'di ba? forged yung allegedly notarized document, kung alam nung nag-present na yon
at mapapatunayan na yun, that's the case, then kasama siya dyan. He is liable administratively and criminally as well. But that's another case altogether. Ano po? That's another case altogether. But nonetheless, the presenter of the forged document would be also civilly and criminally liable. And if he's a lawyer, he can be administratively liable as well. Nako, may kalalagyan talaga mga kababayan itong si Marcoleta. Basta, sana may mag-file ng case against him para magtanda itong si Mr. Piluka, di ba? Maliwanag naman eh. Malinaw na malinaw dito. Dapat bilang isang abogado, maingat ka talaga sa iyong mga kilos, gawi, di ba? Sa lahat, lalong-lalo na mga kababayan, dahil itong pagpipresenta sa Senado, parang kung ito po ay binabaliwala nyo lang, yung mga ginagawang pagdinig dito, mga kababayan, para binabastos nyo na rin ang institusyon ng Senado. 'Di ba? Hindi po ito, kasi ang alibay ng mga alibay nila Marcoleta, alibay nila Mike Defensor, hindi naman kailangan ng notaryo eh. Dahil under oath naman siya na magsasalita. Yun nga eh. Mga kababayan, kung hindi naman pala mahalaga, bakit nagpagawa kayo ng dokumento, a public document na kailangan pa na i-forge, na kailangan pa na i-falsify? 'Di ba? Hindi naman pala kailangan. Sa totoo lang, nabukulan pa nga kayo sa nangyari eh. 'Di ba mga ka-GP Natics? Ang nangyayari, dapat isa pang nilang alibay na natatandaan ko, ay sinasabi nila, ano daw, mga kababayan, kahit sino naman pwedeng pumirma. O tama kayo, pwede naman lahat pumirma. Marami kayong mga abogado dyan, kagaya nila Jimmy Bondok, Vic Rodriguez, at kung sino-sino pa. Ng mga abogado, sila Hinlo, di ba? Dyan sa mga DDS. Ngayon, mga kababayan, ito daw si Attorney Espera, marami na daw silang karanasan na kahit sino naman nagpapapirma ng notaryo eh. Minsan nga yung staff lang ang pumipirma, something like that, yung mga palusot nila. Bakit dito ngayon pinapansin na? Yun nga eh, mga kababayan, kung yung style na yon, kung yung gawin na yon ay mali, bakit mo pasusundan ang isang pagkakamali? Alam mong abogado ka na itong, kung yun nangyayari sa pangkaraniwan like like yung ID, mga kababayan, na hindi mo na kailangan i-secure, papirma mo lang kahit kaninong mga tawag dito na mga notaryo publiko dyan, okay na. Pag ang ID mo ay nawawala. Pero itong dokumento na to ay napakamahalagang bagay dahil ito ay pinipresenta natin sa Senado. Otherwise, mga kababayan, hindi mo na talaga ginagalang o nirerespeto yung institusyon na kinabibilangan mo, yung Senado. Mga legislator kayo, naturingan na abogado kayo, tapos ang tingin nyo sa Senado sa pag-present ng mga dokumento ay ganun-ganun na lamang. 'Di ba? Yung ganun-ganun na lamang, parang minamaliit nyo lang. Okay lang yan. Ganito, ganyan. Parang ganun ang dating eh. Mga ka-GP Natics, hindi nila pinapahalagahan. Maliit ang tingin nila sa institusyon or pagdinig dyan sa Senado. 'Di ba? Sila yung nandyan, dapat pahalagahan nila. Dapat, mga kababayan, high standard ang ipinapakita nila. Doon sa kanilang alibay na kahit sino naman pwedeng pumirma, kahit sino naman makakuha ka ng notaryo. Bakit pa nila tinatanong to ngayon? Bakit pa nila kinukumpirma? Kung si Espera ba, yung pumirma niyan or hindi, wala namang halaga yun. Sabi ng mga DDS, sabi nila Marcoleta, sabi nila Mike Defensor. Kung ganun ang tingin nyo, mga kababayan, sa isang public document, maliit din ang tingin ninyo sa Senado. Maliit ang respeto ninyo sa Senado. Maliit din ang tingin nyo sa institusyon na kinabibilangan nyo. At hindi nyo nire-respeto ang pagdinig sa Senado. Ganun lang po yun. 'Di ba? Granted na hindi pa ready ang affidavit ni Gudesa to be distributed sa BRC, pero may GC ang mga senators. Hindi din nabanggit doon. Just my thought. Exactly. Mga kababayan, tama po. Ang ganda nung ang ganda nung point mo dito, boss Ron De Quiros. O Ron, di ba? Ron De Quiros. Ang point niya dito, mga kababayan,
kung may intention ka talaga to distribute all the information like yung hinihiling ni Alan Peter Cayetano na magkaroon ng consensus every time na magkakaroon ng resource person at kung ito ay magtuturo, magkakaroon ng consensus, ipaalam daw sa lahat ng mga member ng Senado. Not only a majority but all the senators. Yun ang sinabi nitong si Cayetano, mga kababayan, yung hiling nila, di ba? Meron silang GC eh. Kung may intention talaga to let the Senator Lacson know, mga ka-GP Natics, madali namang i-chat, madaling i-text. Kahit yung mga member ng BRC lang. 'Di ba? May GC sila. Madali namang gawin yan eh. In just a snap of the finger eh. Pero kung wala talagang intention, wala talagang mangyayari. Surprise witness. Bye-bye. Ganun lang yun eh. Falsification of documents or perjury at the basel mo, Mr. 2K. Hindi kaya nag-fact check, Mr. 2K. Kaya nga. Oo. Hindi siya bilang abogado, dapat lagi may tinatawag tayo na verification or a due diligence, mga kababayan. 'Di ba? To know if that document is a legitimate document or ito ba ay falsified document. 'Di ba? Even, mga kababayan, yung resource person mo, ito ba ay falsipikadong tao or ito ba ay tanim lang tanim witness lang? Ito ba ay legitimate? 'Di ba? Kasi anyone, mga kababayan, anyone can represent or present himself na sabihin niya, I am a witness, I am a resource person, I know something that happened. Sasabihin mong ganun eh. Pero mga kababayan, ikaw, titingnan muna yan kung marurunong talaga, 'di ba? Yung mga senador, i-verify ka muna. Idadaan ka muna sa verification. Magba-background check muna sila sa iyo. Magkakaroon sila ng due diligence. Tingnan muna natin kung itong tao ba 'to, legit ba 'to. Yung kanyang mga pinagsasabi, baka mamaya lumutang lang ito para magturo na magturo, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. Matagal na nila ginagawa yan. Si Marcoleta lang ang mahilig sa surprise. Hindi lang naman isang beses na napatunayan natin yan kahit dun sa mga diskaya eh. Diba? Sa mga diskaya, sinabi rin niya, hindi na nila naibigay yung affidavit kasi gabi na. Bakit kinabukasan? Bago magsimula ng hearing, hindi mo ba may distribute dun sa mga kasamahan mo? And again, may GC sila. Diba? Sandali lang naman yan picturean. May scanner naman siguro yung mga cellphone ninyo. Ano na ngayon, sobrang high-tech. 'Di ba? Kahit na hindi malinaw 'yan, pag magiging parang picturean mo lang na ganyan, magiging dokumento na 'yan. Pag naging dokumento, mga kababayan, okay na. Ipasa mo dun sa GC ninyo. Ganun lang kadali. Okay? So ayan, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Hindi ko na masyadong anuhin yung isa pang video. Isa pa sanang topic kay Jinggoy Estrada. Pero hindi na kaya ng mata. Medyo nahihirapan na. Kaya bukas naman, mga kababayan, at magkita-kita po muli tayo. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong abang lingkod, JNK. Kita-kit.